Maray na banggi sa Indo ka, boss. Kaya mong manan dyan sa Bicolandia. Maray na banggi sa Indo. Kamu naman ang mga nasa Mindanao. Maayong gabi sa inyo, tanan. At sa mga katagalugan, magandang gabi sa inyo lahat. Kami naliligayahan na uli at magkakasama-sama na naman tayo ngayong gabi upang ipagpatuloy ang pag-aaral nitong banal na kasulatan ng Diyos. Sapagkat ang hinahanap natin ay kaligtasan. Itong mundong to, masyado nang marami ang problema. Hindi matagal na nakalipas, nagkaroon ng malaking bagyo rito. Mayroong epidemic, mayroong COVID-19, lahat yan. At yan, mawawala lahat yan. Pag pinag-aralan natin to, sapagkat tatapusin lahat yan ng Diyos, at ilalagay tayo sa kalagayan na wala ng mga kalungkutan, wala ng mga sakit, wala ng mga COVID-19 na yan, wala ng kamatayan. At ako yung nagpapasalamat, nandito kami. Ito na ang aking kabiyak sa buhay. Babasahin niya muna ang ating pundasyon na teksto sa pag-aaral natin ngayong gabi. Lucas 4:16. At siya'y pumasok sa Nazaret ng kaniyang nilakha at ayos sa kanilang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabado at nagtindig upang bumasa. Salamat. At sana naman ipabigyan ng Diyos ng bendisyon itong binasa na ito sa banal na kasulatan. Bago tayo mag-umpisa, tayo ay manalangin. Panginoon Diyos, kami nagpapasalamat na kami nakapag-ipon-ipon na uli upang ipagpatuloy ang na makinig sa inyong mga turo sa amin na ibibigkasin nyo sa pamamagitan ng mga labi ko. Panginoon Diyos, ang hinihiling ko na pakihipo ang aking isipan, ang ating mga labi, upang lahat ng mga lalabas dito ng mga salita ay manggagaling lamang sa inyo. Walang manggagaling sa akin. At itago nyo ako sa cross upang at ang mga kaibigan ko rito, di ako nila makikita, kundi kayo ang makikita niya. Ipagpatawad nawa ang aming pagkasala sa inyo, na ito aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Hesus Kristo. Amen. Ang pag-aaral natin ngayong gabi, ano ba ang kagustuhan ng Diyos na gagawin natin upang ipakita natin ang pagtiwala o pagsilbi sa Kanya? Kaya, what is God's will for us? To show that we honor and worship God. Yan ang pag-aaral natin ngayong gabi. Unang-una, pag-aralan natin yung sinasabi sa Biblia. Mayroon sa Biblia, nabanggit ang salitang dragon. Sino ba itong dragon na ito? Nakalagay sa Kapahayagan 12:9. The devil, deceiver of the whole world, yung nanliling lang, itong diablo na nanliling lang sa mga tao, nanluloko sa mga tao, ito ang tinatawag sa Biblia na dragon. Paano niya nililing lang ang mga tao? Sa pamamagitan ng pagbabago niya ng mga turo ng Diyos. Binabago niya yung mga oras at mga turo ng Diyos. At sa pagkukunwari na siya ay maka-Diyos, ngunit tinuturo niya ang pagsamba, hindi naman sa tunay na Diyos, kundi sa mga Diyos-Diyosan, at tinuturo niya na magpatawad ng kasalanan na kung anong kasalanan sa Diyos. Samantalang, Diyos lamang dapat ang nakapagbibigay ng kapatawaran. At marami siyang tinuturo, yung mga turo na wala sa Biblia. Kaya pag-aral natin kung ano talagang tinuturo niya at na kaugalian na gusto niyang ipatuloy natin sa ating kabuhayan. Kaya yan ang promotor ng lahat ng pagtuturo ng mga mali ay galing sa dragon, galing kay Satanas. Ang ginawa niya, yung kanyang mga turo ng Diyos, kanyang pinalabo o ginawa niya na i-water down. Parang ginawa niya na hindi masyadong serious para upang ang mga tao ay siya ay susundin, hindi Diyos. Kaya, nakalagay dyan, hindi ko mababasa lahat sapagkat haba ang ating pag-uusapan dito ngayon, pero nababasa naman ninyo sa Kapahayagan 12:27, nakalagay na ang Diyos, si Satanas inaatake yung mga tao na mga panatag ang pagsunod sa Diyos
inaatake niya yung mga tao na sumusunod sa mga utos ng Diyos at naniniwala sa lahat ng turo ng Diyos. Yan ay kanyang mga kalaban. Samantalang, ang pinakita ni Kristo na ehemplo, nung siya ay nasa lupa, pinakita ni Kristo na sinusunod niya lahat ng turo sa Biblia, turo ng Diyos, at ang tinuturo niya na dahil sa pag-ibig, kaya dapat sundin ang mga sinabi ng Diyos sa atin. Ngayon, kung mahal natin ang Diyos, simply dapat susundin natin ang lahat ng mga kanyang mga turo. Kaya ang sabi diyan, ang sabi sa 1 Juan 3:4, ang sabi, ang kasalanan ay ang paglabag ng salita ng Diyos, pagsalabag ng utos ng Diyos. At hindi dapat sundin yung mga ating mga kagustuhan, kundi kagustuhan ng Diyos, at ang magiging test, magiging sukatan ng ating paniwala at pagtiwala sa Diyos ay ang kanyang mga salita, kanyang mga utos. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng dalawang klaseng utos. Yung isa, para ipakita kung paano natin pinakita sa kabuhayan natin ang pagmamahal sa Diyos. Yung unang 4 na commandment, dapat ipinakikita diyan na kung gaano pagmamahal natin sa Diyos. Kaya, ayan, huwag tayong magsisilbi ng sino mang Diyos. Huwag tayong magsisilbi, duluhod, magsisilbi sa mga Diyos-Diyosan. At huwag natin tatawagin ang pangalan ng Diyos na bastang ilalapastangan lang natin. At yung kapitong araw, ating gagawing banal para sa Diyos. At yung kabila naman na portion ay para maipakita na mahal natin ang kapwa-tao, dapat igagalang natin ang ating mga magulang. Hindi tayo papatay, hindi tayo magkikipag-alongha sa ibang mga hindi natin asawa. Huwag tayong nanakaw, huwag tayong magsisinungaling, at huwag tayong maiinggit. Ngayon, di ba sinabi niya sa Mateo 22:17, hinati ko yung aking 10 utos sa 2 utos na lang, pag-ibig sa tao at pag-ibig sa Diyos. Ngayon, paano mo maipakikita yung pag-ibig sa Diyos? Dapat sinusunod natin itong 4 na ito, sapagkat yan ay nagpapakita na sa galaw natin ay mahal natin ang Diyos, at yung 6 ay pag-ibig sa kapwa-tao. Pag hindi natin sinusunod yon, ibig sabihin hindi natin mahal ang tao. Iyan ang definition niyan. Kaya pinati sa 2. Ngayon, ano ba ang mga turo ng Diyos? Medyo advance natin ng kaunti para mapuntahan natin yung talagang tema ng ating pagtuturo ngayong gabi. Maraming tinuro ang Diyos na mahal niya tayo, kaya ang kanyang grasya ay binibigay niya sa atin. Kaya ngayon, gusto kong ipahiwatig sa inyo ang lifestyle, ang kaugalian na itinuro ni Jesucristo nung siya ay nasa lupa. Sapagkat sabi ni Kristo, walk my walk, talk my talk. Ako ang example na gagayahin ninyo sa aking mga ginawa. Ano ba ang kaugalian ni Kristo? Si Kristo ay nagpakita ng ehemplo sa atin nung siya ay nasa lupa pa. Anong ehemplo ang pinakita niya sa atin? Ang sabi ni Kristo, ang sabi sa Biblia, tuwing araw na Sabado, at kaugalian niya, tuwing araw na Sabado, siya ay pumupunta sa sinagoga, sa simbahan, upang magsamba sa Diyos. Iyan ang example. Kaya ang example na pinakita niya, tuwing araw na Sabado, dapat tayo makikipag-ipon-ipon sa mga kapwa naniniwala sa Diyos katulad natin, at magsasamba sa Kanya, sapagkat yung araw ng Sabado, yan ang banal na araw para sa Kanya. Kaya ang sabi niya, huwag niyong kalilimutan itong araw na Sabado. Remember the Sabbath, sabi niya. Ngayon, ang tanong diyan, ano ba ang araw na Sabado? Kasi maraming tao ngayon, ang paniwala nila, ang araw na Sabado ay Linggo. Hindi yung Sabado na Sabat talaga nakalagay. Ang nakalagay sa Biblia, sa Exodus 20:10, hindi naman binago yan. Nakalagay diyan, the 7th day of the week is the Lord's Day. Yan ang araw ng Diyos. Yan ang araw ng Sabado. 7 araw. And the Sabbath fast was very early in the morning, and the first day of the week, they came unto the sepulchre.
yan tungkol doon sa Maria na nagpunta doon sa libingan ni Kristo early in the morning of the first day of the week. Kaya kung ibabase natin, yung pagkabuhay ni Kristo, yan ay araw na linggo, hindi Sabado. Sapagkat ang tawag dyan, first day of the week, hindi seventh day of the week. Kaya ang araw na Sabado ay ang Sabado na Saturday tinatawag sa English at sa Espanyol sa Pilipinas ay Sabado, ikapitong araw. Yan ang banal na araw para sa Diyos. Ngayon, sino ba ang gumawa ng araw na Sabado na banal? Ang sabi diyan sa Genesis, ono, dos, at saka tres. In the beginning, sa umpisa pa, nung magawa ng Diyos ang langit at saka lupa. And on the seventh day, sa Genesis dos, at saka tres. At matapos niya magawa ng kanyang nilikha dito sa lupa, yung ikapitong araw, siya ay nagpahinga. Tatlong bagay ginawa niya. Siya ay huminto ng trabaho, nagpahinga. At ginawa niyang special yung araw na Sabado at ginawa niyang banal. Kaya tatlong bagay ginawa niya. Siya ay nagpahinga, hindi siya nagtrabaho, at rested, at binindisyonan niya yung araw ng Sabado at ginawa niyang banal. Pasalamat tayo na isang araw lang sa isang linggo ang ginawa ng Diyos na banal. Kasi kung ginawa ng Diyos na banal lahat ng araw, yung 7 araw sa isang linggo, hindi na tayo makakatrabaho. At sapagkat banal na araw, para sa Diyos, pag sinabing banal na araw, yung araw na yan ay para sa Diyos lamang. Kaya hindi natin gagawin yung para sa atin. Ano ba ang sabi ng Diyos tungkol sa Sabado, sa Ten Commandments na sinabi niya? Ang sabi niya, remember the Sabbath day to keep it holy. Alalahanin niyo ang araw na Sabado at gawin niyong banal din. 6 days shalt thou labor and do all thy work. Binigyan ko na kayo ng 6 na araw para magtrabaho. Linggo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes. Para sa inyo yan. Gawin niyo lang lahat ng dapat gawin ninyo. Pero yung araw na Sabado, ikapitong araw, huminto kayo kasi ibigay naman niyo sa akin yan. Parang honor para sa akin. Panglingkod, pakita ninyo na kayo ay naniniwala at naglilingkod sa akin. Kaya yung araw na yan, para sa akin yan. Kaya special na araw yan. Kaya yung oras ninyo, yung time ninyo, yan ay time ko yan sa araw na yan. And the Lord delivered unto me two tables of stone containing the Ten Commandments. Yung binigay ng Diyos na batas na nasa bato kay Moises, yung Ten Commandments doon tungkol sa paglihin ng araw ng Sabado, paglingkod sa araw ng Sabado na gawing banal, iyan, isinulat mismo ng Diyos ng kanyang daliri. Kaya, iyan ang participation ng Diyos sa kanyang, sa Bibliang to. Alam mo, itong Bibliang to, na nagkakalaman ng isip ng Diyos. Pero ang sumulat tao. Katulad ng mga turo ni Satanas, ng kaaway, ay hindi rin siya ang sumulat. Tao rin ang sumulat. Kaya, kasi kung sila ang susulat, alam na natin na sulat ng Diyos, alam na kuhan. Kaya, hindi na kailangan ng faith. Hindi na kailangan ng panampalataya. Kaya tao sumulat. Pero dito, may participation ng Diyos dito. Yung 10 utos, yung tungkol sa paglingkod, paglihi, paggawang banal ng araw sa Sabado, Diyos mismo ang sumulat. Nakita mo sinulat ng Diyos, written by the finger of God. Nakalagay sa Biblia yan. Kaya may participation dyan ang Diyos mismo. Kaya importante yan sa Diyos. Kaya yan pang turo na yan pang hindi na sinusunod ng karamihan ng tao. Ngayon, bakit? Nalinlang sila ng kaaway. Ngayon, ang 10 utos na ito ng Diyos, ito ba ay pinalitan ng Diyos? Ang sabi ng Diyos sa Lucas 16:17, it is easier for heaven and earth to pass than for one title of the law to fail. Mas madaling tanggalin mo itong lupa at saka langit kaysa baguhin mo ang salita ng Diyos. Kaya, yan di ba nakapagtataka? Itong Biblia, maraming tao kumukontra dito sa Biblia. Maraming tao na hindi sumusunod sa Biblia. Pero lahat ng simbahan, iba-ibang paniwala, nag-iipon na mga tao, Biblia ang hawak nila. Biblia ang hawak. At sabi nila, ang pundasyon ng
paniwala natin ay nasa Biblia, sabi nila. Nagtuturo sila, sola scriptura lamang ang tinuturo, sabi na ang sundin natin. Pero, yung tinuturo nila, wala naman sa Biblia. Ang turo sa Biblia, ang banal na araw ay Sabado, pero karamihan sa kanila, ang pagsimba ay Linggo. Ngayon, para maging madali, hindi ba dapat gawin nila sa Biblia, tanggalin nila yung Sabado at gawin nilang Linggo? Hindi ba dapat mas madali yon? Para yung mga tao, pag nagbasa, nakita talagang Linggo ang nakalagay dyan, ay sabi nila, totoo ang tinuturo nito. Bakit hindi nila magawa yan? Bakit ang tagal lang nagdadala ng mga Biblia, lahat ng iba-ibang paniwala, hindi nila mabago yung nasa Biblia? Binago nila yung turo, pero yung sulat sa Biblia hindi nila mabago. Sapagkat, sabi ng Diyos, walang makakabago. Kahit na magturo kayo ng iba na wala sa Biblia, hindi niyo mababago ang sinulat ko dyan. Hindi ba? Bakit hindi mabago? Yung nga nakapagtataka. Sapagkat, sinabi ng Diyos yan, walang makapagbabago ng kanyang turo. Hindi ba lahat ng sinabi ng Diyos na susunod? Sabi niya, yung Babylonia, hindi na tatayo uli, hindi na matitirhan ng mga tao, hindi na matirahan ng ngayon. Sabi niya, yung Ehipto, hindi na babangon uli na maging makapangyarihan na bansa. Hindi ba? Hindi na nangyayari. Sapagkat sinabi ng Diyos, kaya hindi pwedeng baguhin ang turo ng Diyos. Yung pa ang turo, sundin mo, hindi. Yun ang turo ng Diyos. Ngayon, yung mga disipulo ba ni Kristo, nung nasa lupa, sila ba ay ginawa nilang banal ang araw ng Sabado? Ang nakalagay dyan, and Paul, as his manner was, si San Pablo, 70 anyos, umalis na si Kristo, balik sa langit, tuwing Sabado siya ay nagsisimba pa tuwing araw ng Sabado. At binerify ko, pinag-aralan ko sa Biblia, yung tungkol sa pagsimba ng linggo, siguro mga siyam lang na teksto ang nakita ko. Pero tungkol sa pagsimba ng Sabado, marami. Umabot ng mga 70-80 beses doon sa libro lang ng Acts. Paulit-ulit na ang mga disipulo ni Kristo tuwing araw ng Sabado, sila ay nag-iipon-ipon, nagsasamba sa Diyos. Kaya, ibig sabihin ko, maliwanag na maliwanag. At saka sa siyam na bersikulo na nagtagpo-tagpo yung mga tao ng araw na first day of the week, na linggo, walang sinabi doon na ginawang banal yung linggo. Wala. Nag-ipon-ipon sila kasi mayroon silang pinag-usapan. Meron silang pinagbiling kay San Pablo na dalhin niya sa ibang mga iglesia yung kanilang mga padala. Ganyan ang kwan. Walang sinabi na sila ay nag-ipon-ipon at ginawang banal na araw ng Sabado. Wala sa Biblia yan. Ngayon, yung mga hintil ba, yung mga hindi Kristiyano, sila ba ay nagtinuruan ng mga ni Jesus at sa mga disipulo na isamba ang araw ng Sabado? Para sa kanila din ba? Kasi may mga nagsasabi, ang araw ng Sabado, ang banal na araw, ang Sabado para maging banal, para sa mga Hudyo lamang. Tingnan natin anong sinabi sa Biblia. Ang sabi sa Biblia, blessed is the man, yung tao, na ginagawa ang araw ng Sabado na banal. Kaya ibig sabihin, kung ikaw ay, palagay mo tao ka, walang sinabi dyan na, blessed are the Jews, kundi blessed as the man, lahat ng tao, kaya para sa lahat yan. At nakalagay sa Biblia na yung mga apostol, tinuturuan nila yung mga hintil, yung mga parisiyo, lahat ng mga iba-ibang tao na paniwala, tinuturuan nila ang tungkol sa paglihi, paggawa ng pag-ipon-ipon, pag-araw ng Sabado at maglingkod sa Diyos. Tinuruan nila yung mga taong yun. Ngayon, yung pagkamatay ni Kristo, ano ba ang sabi doon? Is Sunday at Christ's death, or is it binago na ba yung ginawa na bang banal ang linggo sapagkat namatay si Kristo doon siya nabuhay? Ang sabi niya, walang sinabi anuman na sinabi sa Biblia na dahil nabuhay si Kristo ng linggo, dapat baguhin na yung kanyang araw. Wala. Walang makapagbabago ng salita ng Diyos. God bless the Sabbath day. The Lord bless the Sabbath day and hallowed it, sabi niya. Kaya Christ expected these people to be keeping the Sabbath. Kaya kahit na 70 years nung matapos siya umalis, yung mga tao, expected niya, sige pa rin ang simba ng Sabado. Okay? Kaya wala siyang binago. Ngayon, hindi ba binago ang Sabado nung siya ay nabuhay? Hindi, sapagkat nakalagay pa rin dyan sa Biblia, kung babasahin ninyo, the women who came to anoint Christ's body kept the Sabbath. Jesus died on the 6th day of the week,
and on the Sabbath, but on that's Good Friday, and on the first day of the week, He rose up. Kaya ganyan na nangyari. Christ followers works to wrote 2 books in the Bible, Luke at Acts, at sinasabi diyan paulit-ulit na walang man lang pagkakataon, walang man lang panahon na binago ni Kristo ang turo niya. Yung Sabat ay talagang banal para sa kanya. Hindi niya binago yon. Ang sabi ng ibang tao ay yung paglihiban ng araw ng Sabado, iyan ba para sa lupa lamang o hanggang sa langit? Ang sabi sa Isaiah 66:22 ng Biblia natin, nakalagay, "For as the new heaven and the new earth shall pass away," okay, which I will make, shall remain before me, sabi niya. And the Lord, so shall your seed and your name remain. And it shall come from one new moon to another, and from one Sabbath to another shall all flesh come to worship me, said the Lord. Kaya sabi ng Diyos, mawawala na itong lupa at babaguhin na ito na magkakaroon ng bagong lupa at bagong langit, pero yung pagsimba ng Sabado ay hindi hinto hanggang sa langit, hanggang sa new earth. Kaya pupunta tayo yung mga ligtas sa langit, pupunta na sa new earth, pero tuwing Sabado sila pa rin ay mag-iipon-ipon. Kaya walang katapusan to. Yung tinuro ng Diyos na gawing banal ang araw ng Sabado, yan ay for eternity na rin yan. Eternity na mabuhay. Tuwing Sabado, tayo ay maglilingkod, magsasamba para sa Diyos. Kahit na nasa langit tayo o sa bagong lupa. Kaya hindi yan mahihinto. Sapagkat yan ay tuloy-tuloy, sabi ng Diyos. Isn't Sunday the Lord's Day? Meron sinasabi sa Bible na Lord's Day, pero walang sinabi na yan ay linggo. Iyan ay Sabado pa rin. Should I keep Sunday in honor of Christ's resurrection? Nasa sa iyo yan. Kung gusto mo na gawing banal ang Sunday, nasa iyo yan. Pero labag yan sa turo ng Diyos. Kaya kung gusto mo, alam mo ang tao, hindi natin mapipigilan. Hindi ba kung ang tao matigas ang ulo, hindi mo pwedeng pagsabihan ng kung magagalit pa sa iyo. Hindi, gawin nila. Kaya lang, nasabi ng Diyos, John 12:48, sabi niya, the word that I have spoken is the judge that I will follow, is the judge in the end. Kaya kung anong sinabi niya, ang judgment dyan, yung mga hindi sumunod sa kanya, hindi niya ililigtas, hindi yan mababago. Kaya pwede mong gawin yung gusto mo, pero kaya lang, tatanggapin mo yung consequence yan. Kaya pag sinabi ng Diyos na hindi ka maliligtas sapagkat ayaw mong sumunod sa kanya, eh hindi naman siya magsisunungaling sa sarili niya. Hindi niya babagawin niya kanyang sinabi. If Sunday keeping is not in the Bible, whose idea was it anyway? Kaninong idea ba yan? Alam mo, mga misled na mga tao ay gumawa ng idea yan. And he shall think, sinabi na sa Biblia, sa Daniel, sinabi sa Daniel 7:25, na darating ang araw na magkakaroon ng mga tao na lalaban sa turo ng Diyos. And they will change times and laws. Babaguhin nila ang turo ng Diyos kahit na yung batas ng Diyos. The batas tungkol that will deal with time. Kaya ang sabi sa Ezekiel 22:26, her priests have violated my law. Hindi ba maraming pari nagtuturo na ang pagsimba ay linggo o ibang araw? Kaya ang sabi ng Diyos mga taong yan, iyan ang mga pari na yan, ay nilalabag yung aking sinasabi. Kaya hinulaan na sa Bible yan. Hindi pa nangyari. Akala mo ang Bible ngayon na sinulat na nung araw pa yan. At sinabi na dyan na dating araw ng mga pari mismo magtuturo ng maling turo na wag gawing banal ang araw Sabado kundi ibang araw. Thus said the Lord. Nang sabi niya, mga propeta pa, nagturo ng mali, may mga propeta kasi, may propeta, mayroong pari na nagsisilbi sa Diyos, mayroong pari na hindi nagsisilbi sa Diyos. Mayroong propeta para sa Diyos, propeta ni Satanas. Mayroong anghel siya ng Diyos, anghel ni Satanas. Kaya kanya-kanya yan. Kaya lang, ang maging test mo dyan, kung ang tinuturo ay para sa Diyos, dapat i-verify mo rito. Kung hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo malalaman kung mali o tama. Di ba? Kaya, ang sabi niya, the prophets have dubbed them and tempered mortar, saying na sinabi ng Diyos ito, pero hindi naman niya sinabi. Hindi ba may mga tao, sasabi na ang banal na araw ay linggo? Iyan ang sabi nila, pero hindi naman sinabi ng Diyos. Kaya ang nakalagay sa Galatians 1:8, sabi, pag kahit na anghel magpakita sa iyo, di ba, nandun ka sa kusina mo, nagluluto ka, may dumating na anghel, sabi, oh, Noel,
ito pala, padala ko ng Diyos. Sabi niya, ito na raw ang gagawin natin. Magsimba tayo linggo kasi pinalitan na niya yung Sabado ng linggo. Sabi mo, ito ang Biblia, Mr. Angel. Pakita mo nga sa akin kung nasaan sa Biblia yan. Pag hindi mo may pakita sa Biblia sa iyo, ang sabi ng Diyos, palayasin mo yung anghel na yon. Lumayas ka nga dyan. Sabi, palayasin mo kasi yan ay hindi anghel na pinadala ko. Yan ay anghel na pinadala ng kaaway ko ni Satanas. Kaya paalisin mo. Umalis ka na kasi pag hindi ka umalis, tatawang Jesucristo na paalisin ka. Sapagkat tinuturuan mo ako ng mali, hindi ako maniwala sa iyo. Ito ang binigay sa akin ng Diyos na parang reference na malalaman ko kung turo, tama o mali. Isn't it dangerous to tamper with God's law? Of course. Ang sabi sa Bible, sa Deuteronomy 4:2, ye shall not add nor change or remove, diminish what I have written in my book. Sabi ng Diyos yan. Ngayon, bakit ginawa ng Diyos na banal ang araw ng Sabado? Sapagkat ang araw ng Sabado, ginawa niyang sinyas, sign of His creation. It is a sign of redemption. Hindi ba? Niredeem niyo tayo, nagkasala tayo, niredeem tayo, ibalik. Kasi nung nagkasala, sabi ng Diyos, the wages of sin is death. Kaya lahat ng tao nagkasala, kaya lahat ng tao namamatay. Okay? Ngayon, kamatayan na yan, everlasting death dapat yan. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos na Ama, pinadala niya yung Diyos Anak, si Jesucristo, upang turuan tayo kung paano maalis yung sumpa ng kamatayan na wala ng katapusan para magkaroon tayo ng buhay uli. Kaya dumating si Kristo, nagpakita ng example, tinuruan tayo kung paano tayo maglingkod sa Diyos kahit na tayo ay nasa poder ni Satanas, na itong mundong ito, naging poder ni Satanas na nagkasala ang tao. Kaya kahit nandito tayo, pwede magsilbi sa Diyos, at kung tayo may mamatay, bubuhayin niya ulit tayo, at bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him, in Jesus Christ, will not perish, kung mamatay man, but bubuhayin para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya tatanggapin lang natin ang turo ni Kristo, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya it's a sign of creation, ginawa niya creation niyan. It's a sign of His redemption, and it's a sign also of His sanctification na gagawin niya na tutulungan tayo magpakampanal upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Kaya sign na yan. How important is Sabbath keeping? It is important sapagkat sabi sa Bible, sin is the transgression of God's law. Kaya isa yan sa batas ng Diyos, pag nilabag mo, ikaw nagkakasala. Ang utos ng Diyos, may 10 utos ng Diyos, parang in-illustrate ko sa inyo nung araw, na 10 kadina yan. Kung nakahawak ng Diyos sa kabilang dulo ng kadina, nakahawak sa kabila, habang sinusunod mo yung 10 utos ng Diyos, tayo ay nakakabit sa Diyos. Pero ilan bang kadina ang puputulin natin para mahiwalay? Isa lamang, labagin natin. If you break one, you break all. Sabi rin sa libro ng Juan, you break one. Kaya isa lang, kung ikaw, sinusunod mo lahat, hindi ka nagsasamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi ka nagtatawag ng Diyos kaplastantaan, hindi ka pumapatay, lahat sinusunod mo. Pero yung isang araw na Sabado, hindi mo sinusunod, iwalay ka pa rin sa Diyos. Sapagkat isa, if you break one, you break all. Sabi sa Bible, okay? James 2:10 yan, nakalagay. Ang sabi, ang Diyos mismo ang author ng pagsunod sa kanyang mga tinuro. How does God feel about religious leaders who ignore His Sabbath? Ang sabi ng Diyos, ako ay nalulungkot sapagkat may mga pare na hindi sunod yung aking mga utos. At tinuturo niya, iba ang kanilang mga turo sa mga tauhan, sa mga nagsisimba. Okay? Ako ay nalulungkot sa bagay na yan. Okay? Kaya, itinatago nila ang kanilang mga mata sa aking mga turo. Sapagkat, maaaring iniisip nila yung kanilang employment. Walan sila ng sweldo, mawalan ng buhay pag mga turong iba, sapagkat yung mga pinuno nila, ang pinatuturo sa kanila ay hindi araw ng Sabado, kundi ibang araw. Kaya, mas loyal sila doon sa employer nila kaysa sa Diyos. Importante, loyal sa Diyos kasi kung loyal ka sa Diyos, kahit mawala yung employer mo, bibigyan ka naman ng Diyos, hindi ka naman niya pababayaan. Does Sabbath keeping really affect me personally? Ang sabi ng Diyos, if you love me, keep my commandments. Sabi niya sa John 14:15, di ba? John 14:15.
Kung mahal natin ang Diyos, susundin natin ang kanyang utos. Kung hindi natin mahal, ang kabaliktaran niya, hindi natin susundin. Everyone shall give account for himself to God. Bawat isa sa atin mananagutan sa Diyos. Bakit hindi ka sumunod ng araw Sabado? Sapagkat, hindi ko alam. Hindi mo pwedeng sabihin hindi mo alam. Ngayon, narinig mo na. Nalaman mo. Itong COVID-19 na ito, sa palagay ko, pinayagan ito ng Diyos. Kasi ang mga paninira, lahat bagyo, lahat yan, kamatayan ng mga tao, lahat yan, ay diablo ang nagdadala niyan. Diablo ang nagdadala. Kaya lang, ang inaalaw lang ng Diyos minsan, ito inalaw niya siguro itong COVID-19 na ito upang ang mga tao makarinig, maraming tao. Hindi ba? Tuwing araw ng Sabado, buksan mo ang Facebook mo, buksan mo ang YouTube mo, buksan mo lahat. Puro lahat ng tao na mga naglilingkod sa Diyos, karamihan all over the world nagsasalita. Sapagkat kaya sa palagay ko malapit na ang Diyos lumating. Sapagkat ang sabi niya, this gospel will be preached to all the world as a witness to all nations and Jesus will come. Kaya maaaring malapit na ang Diyos dumating sapagkat ang nagpipreach napakaraming tao. Ngayon, ano ang sabi ng Diyos na gagawin natin dapat pag araw ng Sabado? Manner of keeping the Sabbath. Unang-una, sabi niya, ang araw na Sabbath ay nag-uumpisa from sunset to sunset, sundown to sundown. Ibig sabihin, anong araw, walang mga relo, siguro wala pang mga relo, kaya hindi niya ginawang oras yan. Kaya sabi niya, paglubog ng araw ay Sabado na. Sabado na. At kaya ngayon, kung sa araw na ito ay Huwebes na ngayon. Miyerkules dito sa kung sa Canada Miyerkules, kung anong gabi, halimbawa gabi nasa Pilipinas, gabi kung anong linggo ng gabi sa Pilipinas ay sunod na araw na yon, Lunes na yon. Ngayon, sabi sa Biblia, time will come that somebody will change times and laws. Hindi ba binago yan? Binago na yung sabi sunset to sunset, ginawa ang tao midnight to midnight. Ginawa nilang midnight to midnight kasi may nakausap ako minsan, ako yung turo sa Biblia araw Sabado. Sabi na, sinusunod ko naman ng Sabado. Bakit ka ako? Kaya kasi pumunta ako simbahan alas 6 ng pumunta daw siya ng alas 6 ng gabi ng Sabado para magsimba. Ngayon, sa kanya, yung alas 6, alas 4, alas 5, gabi na rin sa Canada, isang araw, sunod na araw na yan. Kaya ginawa ng midnight to midnight kasi kung magsimba ka ng alas 6, lumas ka alas 7, para ka rin nagkip ng Sabado. Kung susundin mo yung turo na midnight to midnight, 12 to 12. Pero ang turo ng Diyos, sunset to sunset. Kaya linggo na yun, hindi na Sabado. Pag nagsimba ka ng alas 6, alas 7 ng hapon. Okay? Yan ang turo ng Diyos. Kaya susundin natin ang turo ng Diyos. Ngayon, nung araw, wala pang mga pangalan ang mga araw. Kaya ang original na pangalan ng araw ay yung sa Genesis, yung unang araw, first day, pangalawang araw, second day, pangatlong araw, third day, fourth day, fifth day, sixth day, seventh day, lahat yan. Pero siyempre, nagbabago ang panahon, nagiging edukado yung tao lahat, nagbago, naging under tayo ng mga Griko, nagturo ng Latin. Binago nila ang mga pangalan na Latino. Kaya yung araw na linggo, ginawa ng Dies Solis, Dies Lune, yung Monday, Dies Marte, Dies Miyerkules, Dies Huwebes, Dies Biyernes. Kaya Dies Saturne, sapagkat ginawa nila na araw ng, kaya yung araw, pagbilang ng araw, sinunod pa rin yung Bible, kaya lang iniba na yung pangalan. Ngayon, dahil sa naging under naman tayo ng mga nagkaroon ng Saxons, bago mag-English, ginawa nila yung first day, ginawa ng Sun's Day, yung second day, Moon's Day, Wood's Day, Thursday, Trigger's Day, Saturn's Day, lahat yan. Pero ngayon, binago na ng English, kaya ginawa ng Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Kaya hindi na bago. Sabi nila, baka na bago na. Hindi na bago. Mula pa sa creation, yung bilangan na first day, second day, third day, hindi na bago yan.
na bago lang yung panahon at mga pangalan, pero yung bilangan nandyan pa rin. At saka kung nagkamali yung tao ng bilangan, yung panahon ni Kristo, siguro binago na rin yun. Yung panahon ni Kristo, 2,000 years ago lang yun, di ba? 2,000 years ago. Kaya, ibig sabihin ko, kung nabago na, maaaring sinabi ni Kristo, iba na ang turo ngayon, iba na ang araw natin. Pero wala siyang sinabi, pinagpatuloy niya sapagkat tama pa rin ang bilangan. Kaya hindi na bago ang panahon, ang bilangan mula pa sa creation. Kaya ang araw ng Sabado ay yun pa rin. Ngayon, ang tanong ko sa inyo mga kapatid, ngayon nalaman ninyo na ang kaugalian ni Kristo ay talaga magsamba ng Sabado. At iyan ang pinili niya na araw na pagsimba. Ilan ba sa inyo ang gustong sumunod sa ehemplo na ginawa ni Kristo na makapagliligtas sa atin? Wala tayong masusundan na example kundi yung makapagliligtas sa atin. Ilan ba sa inyo ang susunod sa turo ni Kristo na at ipaglilihi, gagawin banal ang araw ng Sabado? Ilan? Mga kaibigan, yung mga leader dyan sa mga simbahan na kung saan man kayo, puntahan nyo yung mga tao na mga nagtaas ng kamay sapagkat yung mga yan andang sumunod sa turo ni Kristo. Ilan pa sa inyo ang ayaw sumunod kay Kristo at gustong sundin yung turo ng tao na ang ibang araw, hindi Sabado ang pagsimba, kundi ibang araw? Ilan ba? Okay? Maaaring wala. O kung mayroon man dyan, alam natin na yung mga taong ito, may free choice naman tayo. May libre tayong mamili. Kaya kung yan ang gusto ninyo, walang mamimili sa inyo. Pero kayo naman ang bahala na sumagot sa Diyos pagdating niya. Ngayon, paano nabago itong araw na Sabado? Paano nagbago ng ibang araw? Sino ang nagbago nito? Ano ang sabi ng Diyos? My mark of authority, ang marka ng aking autoridad ay ang araw na Sabat, sabi niya. I gave them my Sabbath to be a sign between me and them. Kaya kung ikaw naglilingkod ng araw ng Sabado, ibig sabihin, mayroon kang marka na daldala na anak ka ng Diyos. Okay? Kaya hindi ba masarap yung maganda yung naglalakad ka, alam ng mga tao na anak ka ng Diyos? Anong gusto mo? May marka ka ng Diyos o wala? Mas maganda yung may marka ng Diyos. Ngayon, ano naman ang sinabi ng papacy? Ang sabi ng papacy, ito, had she not such power, she could not have done this which is modern religionists agree. She could not have changed the sanctity observance of Saturday to Sunday, a change which there is no scriptural authority. Ang sabi ng papacy, ibig sabihin, itong ginawa ko, binalta namin ng linggo, itong araw ng Sabado, pero wala sa eskriptura yan, wala sa libro. Kaya ang sabi niya na ito naman na pagbago ko nito, ito ang sinyas ng aking sign of my authority. Sabi niya, yan ang sign of authority niya. Kaya ang sabi niya, it is a sign of my authority. I have the power to change. Okay? And this is the sign of my authority. The mark and symbol of the power and authority of the papacy. Kaya ibig sabihin, sabi ng Diyos, ang sign ng authority ko ay yung paglihin ang Sabado, na ginagawa ang Sabado na banal na araw, pagsimba ng Sabado. Yan ang sign ng, kung gusto mo nagdala ng sign ko, yan ang sign ng authority ko. Ang sabi naman ng papacy, ang sign ng aking autoridad ay ang pagsimba ng linggo, sapagkat binago ko na yung Sabado ng linggo. Kaya nga mga kapatid, sino ang gusto niyo sundin? Yung sinya ng autoridad ng Diyos o autoridad ng papacy? Kayong bahala mamili. Wala akong tuturo sa inyo. God predicted that such change will also happen. Nasa Bible na yan. Sinulaan ng Diyos. Kaya nangyari itong change na ito. Kaya lang, tayo naman ay mamimili. Di ba mamimili lang tayo? Saan natin gusto pumunta? Sa langit o sa impyerno? Kung gusto mo sa langit, okay lang, tanggap ka ng Diyos. Kung ayaw mo, hindi ka naman pipilitin. Impyerno kung gusto mo. God predicted that such change will happen. Alam mo kung bakit predict ng Diyos? Sapagkat bakit nangyari? How could anyone dare to attempt change God's truly Sabbath? Okay? Ano ang sabi ng Diyos na warning? Ang sabi niya, God warns religious leaders against causing people to stumble. God warns, winarningan niya yung mga leader ng mga iglesia na magtuturo ng mali sapagkat kung mali tinuro niya, pag napunta sa impyerno, lahat ng sumunod sa kanya, kasama niya rin.
kawawa naman. Kawawa naman yung tao kung sunod ng sunod. Kaya kayo, huwag kayong masyadong mag-admire sa mga tao. Kahit na magaling siya magsalita, kahit na gaano ka pogi siya, kahit na gaano ka smart wag. Ang susundin natin ng Diyos lamang, hindi sabi ng Diyos, magtiwala tayo sa Kanya lamang. Sapagkat kung yun, mali ang tinuro at sumunod ka sa Kanya, kasama ka rin niya, pag napunta siya doon sa naglalaglab na apoy sa impyerno, kasama rin tayo ng tao yun. Ang sabi sa Revelation, people will receive the mark of the beast in their forehead and their hand. Darating ang araw na lahat ng tao ay mamarkahan ng Diyos. Magkakaroon ng marka, mark of God, and mark of the beast. Marka ng lumalaban sa Diyos. Yung mga markang yan, ang sinabi, ilalagay, nakalagay sa Revelation, ilalagay sa ating mga kamay at saka sa ating mga ulo. Ang ibig sabihin niya, hindi naman na may lalabas na marka sa ulo mo at sa kamay mo. Walang lalabas. Alam mo kung bakit ulo at saka kamay? Sapagkat ang ulo, yan ay simbolo ng ating paniwala. Ang kamay, simbolo ng ating gawa. Kaya kung ikaw ay naturuan ng Biblia na ang araw na Sabado yan ang banal, naniwala ka, sumunod ka sa Diyos, marka ng gawa mo, tuwing Sabado, ginagawa mong banal, nagsisimba ka, sapagkat iyan ang gawa na pinakikita mo. Kaya mayroon kang marka na anak ka ng Diyos. Pero kung naturuan ka ng, doon ka naniwala sa turo ng papasin na yan ang marka niya, na linggo, ginawa niya linggo, at iyan naman ang sinunod mong paniwala, iyan ang lalabas din sa gawa mo. Tuwing linggo, magsisimba ka at gagawin mong baraw na araw yon. Ngayon, nasa iyan. Kung yan ang palagay mong sundin, gustong sundin, bahala ka, nasa iyan. Pero ang sabi ng Diyos, wala kang dala ng marka ko, ang dala mo, marka ng kaaway. According to Isaiah 58, 1, 13 and 14, cry aloud, spare not, lift up your voice and trumpet. If thou turn away thy foot from the Sabbath, kung talagang igagalang mo ang Sabbath, ikaw ay magkakaroon ng pag-ibig ng Diyos. Kaya, do people who worship on Sunday as holiday have the mark of the beast now? Ang tanong dyan, yung mga tao na hindi nagsasamba ng Sabado ngayon, kundi linggo nagsasamba, sila ba ay mayroon ng mark of the beast? Marka ng hayop? Mayroon na ba sila? Wala pa. Lahat ng tao ngayon wala pang marka. Pero pag dumating ang araw na ginawa ng legislation, ginawa na ng utos ng gobyerno, na isa na lang ang worship day, yung linggo, at pag hindi ka sumunod, patayin ka o i-persecute ka. At at that time, kung kulang ang paniwala mo sa Diyos, sumunod ka sa utos na yon, may mamarkahan ka ng Diyos. Ang marka mo ay marka ng hayop. Kaya bahala ka na sa buhay mo. Ngayon, kung hindi ka sumunod doon sa maling utos, Diyos ang sinunod mo, mayroon kang marka ng Diyos, bahala ang Diyos sa iyo. Kung ano man ang mangyari sa kuna sa iyo, bahala ang Diyos. Kung payagan niya na may mangyari sa iyo, papayagan. Kung hindi naman. Pero ang sigurado niyan, patayin ka man, ikaw ay kanyang ililigtas. Pinangakuan tayo ng kaligtasan. According to the book of Revelation, sabi niya, ano ang sabi niya na nakita ni John, the Revelator, noon sa mga umakit sa langit. Yun ang mga tao na naniwala sa Diyos, may sign sila na dala nila yung marka ng Diyos, sila ay Sabbath keepers. Yan ang sabi niya. Ang sabi ng Diyos sa mga tao ngayon ay, kung wala kayo sa aking puder ngayon, kung wala kayong marka ko, umalis na kayo sa inyong pinaroroonan at lipat kayo dito sa turo ko upang kayo ay mabendisyonan ko, ay maging kasama ko yan sa mabigyan ng buhay na walang hanggan. Okay? Yan ang sabi niya. Ngayon, yan ang tinuturo ngayon. Maraming simbahan ngayon na mahal nila ang Diyos. Sabi nila, mahal nila ang Diyos. Nagsisimba sila linggo-linggo. Kaya lang, ang araw naman ng pagsimba nila ay hindi katulad ng tinuro ng Diyos. Ano ang katwiran nila? Reviewin natin kung ano mga sinabi nila. Ang sabi ng mga Baptist, sabi nila, ang araw na Sabado, yan ang tama. Yan ang nasa Biblia, pero linggo kami nagsisimba. Ibig sabihin, naniniwala sila sa Diyos, pero ayaw nilang sundin. Ang sabi ng mga Katoliko, tama, nasa Biblia, wala sa Biblia yung araw na linggo ng kabanalan. Pero sinabi ni Cardinal Gibbon, sabi ng pare namin, ay linggo. Kaya linggo ang sinusunod namin.
Ang sabi naman ng Church of Christ, ganun din. Ang sabi ng Congregationalist, sabi ng Episcopal, sabi ng mga yan, Lutheran, lahat nila sinabi, Methodist, Moody, Bible, Presbyterian, Pentecostal, sinabi, inacknowledge nila lahat na ang araw na Sabado ay ginawa lang banal ng Diyos, nasa Biblia lahat yan. At alam nila, ang pagsimba ng linggo, wala sa Biblia. Pero sinusunod nila linggo. Hindi ba nakalagay sa Romans 1, sa Roman, nakalagay sa libro ng Roma, na dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao, ang ginagawa ng Diyos ay ginigive up sila. Kaya minsan, yung mga tao, hindi na kahit na alam ang tama, hindi na sumusunod. Sapagkat ginive up na sila ng Diyos. Tingnan ko kung makikita ko dito yung versikulo sa Romans 1, nakalagay dyan. Okay? Romans 1. For the rain, okay? For the wrath of God, ang galit ng Diyos, is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of man who hold the truth in unrighteousness. Yung mga tao na alam na ang turo ng Diyos, pero ayaw sundin yung turo ng Diyos, kundi gustong sundin yung gusto nila. Because of that, God is manifest in them, for God hath shewed it unto them. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by them. Okay? Because of this, okay, they knew not God, they pretend to know not God, they glorified Him not. Okay? And because of this, they became vain in their indignation, professing themselves to be wise, they became fools. Ang tawag ng Diyos sa mga tao nyo na alam ang turo niya, pero iba ang sinusunod, they are fools. Yan ang tawag ng Diyos niya. Ang sabi niya, they changed the glory of God into a corruptible God. Okay? God will give them up. Kaya, sa verse 24, God give them up. Okay? And they will continue to believe the truth to be a lie. Ito, and 25, they change the truth to a lie and worship and serve the creature instead of the Creator. Ang sinusunod yung creature. Halimbawa, sinusunod mo yung turo ng pare, creature siya, ginawa siya ng Diyos. Okay? Creature siya kasi nilalang lang siya ng Diyos. Samantalang, yung Diyos siya naglalang, hindi yung Diyos ang sinusunod, hindi yung Creator. Because of this, gagawin ng Diyos, isisil yung isip nila na hindi na sila makikita ang katotohanan, hindi na susundin, kundi susundin na lang mali. Ay ibig sabihin, masisil na ang isip nila sa maling turo. Yan ang nangyari dyan. Maraming tao na alam ang katotohanan pero ayaw sundin. Kaya nasisil na ang isip nila na they do what God did not teach. Ngayon, ang sabi ng Diyos, darating ang araw na itong mga hindi nagtuturo ng pagsunod sa Diyos ay magsasama-sama. Magsasama-sama siya. At pag sama-sama sila, ipipersecute nila, lalabanan nila ang mga tao na sumusunod sa Diyos. Kaya yan ang binabalaan sa atin ng Diyos. Kung ayaw natin mapasama doon sa kasalanan ng mga tao na ayaw sa mundo sa Kanya, ay tayo ay magbalik loob sa Diyos sapagkat mayroon siyang warning na pag hindi tayo sumunod, alam natin kung saan tayo aabutin. Di ba sabi ng Diyos? The word that I've spoken is the judge in the end. Kaya ang sabi niya, come out of ye my people. Kung ikaw ay nasa kampo ng maling turo, ikaw ay lumipat dito sa kampo ko at maturuan at sundin mo yung tamang turo upang padating ko, ikaw ay mabigyan ng kaligtasan. Kaya kung kayo ay, ang Babylonia, iyan ay tawag doon sa mga tao na nasa maling turo. Kaya kung sino man sa inyo ang nasa Babylonia ngayon, nasa maling turo, ang tawag sa inyo Diyos ay umalis kayo dyan at lumipat kayo sa turo niya para mapasama kayo sa kampo ng Diyos. Kasi pagdating ni Kristo, dalawang grupo lang ang tao sa lupa. The camp of Jesus Christ, yung mga taong ililigtas niya, at yung kampo ng lahat ng mapapahamak. Lahat ng mga sumunod sa Kanya, naging matuwid, faithful sa Kanya, yun ang ililigtas niya. At yung iba naman, ay yun ang Kanyang hindi ililigtas.
Kaya mga kapatid, ang tanong ko sa inyo, sino ba sa inyo ang gustong sumama sa turo ng Diyos? Kung kayo man mga nasa maling turo ngayon, sino ba sa inyo ang gustong tumindig at gustong ibigay ang kanilang puso sa Diyos at magpapasakop sa Diyos lamang? Yung mga nandyan, mga kapatiran, yung mga leader dyan sa iba-ibang iglesia, yung mga tao na mga nagtaas ng kamay, pakilapitan nyo siya, kunin yung mga pangalan niya, alalayan sila sapagkat itong mga tao ito gusto magpasakop sa tunay na Diyos. At hindi lang itaas ang kamay, kundi pakitayo kayo, tayo. Para makita mismo ng Diyos kung sino kayo na talagang sincere kayo. Kaya hindi lang taas ng kamay, tumayo kayo. Lahat ng tumayo dyan ay pakialalayan sila. Ipapanalangin natin sila. Ngayon, medyo mahaba yung ating pag-aaral ngayon. Tatapusin natin ang ating pag-aaral sa pamagitan ng panalangin. Tayo ho ay magpikit ng ating mga mata at manalangin. Panginoon Diyos, kami nagpapasalamat sa pagkakataong ito binigay niyo uli sa amin upang may pagpatuloy ang pag-aaral ng inyong turo. Panginoon Diyos, sana naman iyong hipuin ang aming mga puso, palambutin na tatanggapin ang inyong turo sa amin. Katulad ng turo ninyo na gawing banal ang araw ng Sabado. Panginoon Diyos, salamat at natutunan ko ito. Kung kami man ay nasa maling turo, kami ay willing na magpasakop sa inyo. Kaya sa gabing ito, kami ay nagdidesisyon na kami ay susunod sa inyo. Kaya pakitandaan niyo ang aming pangalan at isulat ninyo sa buhay na walang hanggan upang sa inyong pagdating, isa kami doon sa mga taong inyong ililitas at isasama doon sa inyong kalangitan at bibigyan ng buhay na walang hanggan. At bigyan kami ng lakas at ngayong gabi bigyan kami ng tulog upang bukas ng gabi kami ay makabalik uli at may pagpatuloy ang turo ninyo na gusto namin tapusin upang malaman namin ang daan tungkol sa kaligtasan. Lahat ito ay aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Hesus Kristo. Amen. Maraming salamat sa inyo mga kapatid at magkikita ulit tayo bukas. Salamat, good night, and may God bless all of you.